We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Bagyong Egay ganap ng isang super typhoon. Signal number 5 itinaas sa ilang lugar sa Luzon. Super Typhoon Egay posibleng maglandfall o dumaan sa Babuyan Islands o Cagayan mamayang gabi hanggang bukas ng umaga. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Lumakas at isa ng super typhoon ng Bagyong Egay habang patuloy na lumalapit sa Northern Luzon. Sa 2 PM bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 5 sa eastern portion ng Babuyan Islands, signal number 4 sa northeastern portion ng mainland Cagayan, signal number 3 naman sa northeastern portion ng Isabela, natitirang bahagi ng Cagayan, Apayao, eastern portion ng Ilocos Norte, northeastern portion ng Kalinga at Batanes. Sa ilalim naman ng signal number 2 ang natitirang bahagi ng Isabela, northern at central portions ng Aurora, Quirino, natitirang bahagi ng Kalinga, northeastern portion of Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet at northern portion ng La Union. Signal number 1 sa Quezon kasama ang Polillo Islands, rest of Aurora at Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Benguet at La Union, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Bulacan, Pampanga, Bataan, Marinduque, Cavite, Metro Manila, Rizal, Laguna, Batangas, Camarines Provinces, Albay at Catanduanes. Huling namataan ang mata ng Super Typhoon Egay sa layong 240 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Kumikilos ito pa northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posibleng maglandfall o dumaan ng Super Typhoon sa Babuyan Islands o northeastern mainland Cagayan mamayang gabi hanggang bukas ng umaga. Posibleng lumabas na yan ang PAR sa Huwebes. Patuloy nitong palalakasin ng hanging habagat na magpapaulan din sa maraming lugar sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan sa Calabarzon at Mimaropa. Inaasahan ang matitinding ulan sa Mindoro at Palawan kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Posible ring ulanin ang iba pang bahagi ng Luzon, gayon din ang Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Pagdating ng mga pasahero sa terminal ng bus sa Batangas City, matumal bunsod ng bagyo ayon sa ilang driver. Samantala ilang pasaherong magtatawid dagat, stranded sa bus terminal dahil kanselado ang biyahe ng barko. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, nasa 200 pasahero yan. Karamihan daw sa kanila ay magdamag doon sa arrival area ng Batangas City Grand Terminal. Ang ilan ay galing sa Maynila at probinsya ng Bulacan. Tuloy-tuloy man ang biyahe ng mga bus sa Grand Terminal sa Batangas City. Daing na mga driver ang tumal ng dating ng mga pasahero dahil sa Bagyong Egay. Dahil may schedule na sinusunod, umaalis na rin daw sila kahit hindi puno. Ngayon po mahina Ay, makaka-20 siguro tuwa na rin. Hindi katulad nung wala pa yung bagyo, talagang 40 to 30 minutes makaalis yung bus. Ngayon naabuti ng 1 oras. Pero kung may nakakaalis na pasahero, stranded naman ang nasa 200 individual na nasa arrival area ng Grand Terminal. Bigo silang makapagtawid dagat dahil sa kanseladong biyahe ng mga barko. Kagahapon pa po dapat ako, dun may balita naman po
Ngayon po, baka nagbakasakali lang. Kesa bumalik daw ng Malolos, Bulacan, dito na nagpalipas ng magdamag ang pamilya ni Marites. Pauwi raw sila sa Capiz. Hindi naman namin alam na wala palang biyahe, barko. Iwan ko kung kailan kami sasakay. Ayon sa pamunuan ng terminal, kinupkup na raw nila ang mga pasahero nang hindi makasakay ng Roro ang bus nila pauwi ng probinsya. In our part, hindi na po yung sinabi mo kami Grand Terminal. Humanitarian reason, hindi namin po pwede silang palisin po dito sa area namin. So lalo't umuulan. Masikip at maliit lang ang lugar kaya't nananawagan sila sa lokal na pamahalaan na mahanapan ng pansamantalang matutuluyan ng mga pasahero. Sa ngayon ay nabibigyan daw nila ng pagkain ng mga na-stranded. May nakaalalay na security officer sa lugar para mabantayan ang mga gamit. Nahingi kami ng tulong. So sa city government, kailangan nila ng pagkain. Ang mostly po naming nakausap sa mga yan, tukod talaga nalala ng pera. So ayun. Ang abiso ng kinuukulan sa mga bibiyahe, alamin ang lagay ng panahon sa lugar na pupuntahan at alamin kung may schedule ng mga paalis na sasakyan. IV update lamang tayo. Kanina lamang daw ay dinala na ng CDRRMO yung mga stranded na pasahero na yan sa Batangas City Evacuation Center sa Barangay Bolbok. Mahigit sa 100 pasahero ang inilipat doon. Ang sabi ng pamunuan ng Batangas City Grand Terminal, hindi lahat ng nasa bus terminal ay sumama. Nagbabaka sakali pa rin daw yung ilan na kaagad na magbabalik normal na ang biyahe ng barko. At yan muna ang latest mula rito sa Batangas City. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Malakas na buhos ng ulan nararanasan sa ilang lugar sa Batangas ngayong araw, bunsod ng Super Typhoon Egay. Samantala, kakaunting supply at matumal na bentahan ng isda, daing ng ilang tindera sa Batangas City Old Market. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Malalakas at pabugso-bugsong pag-uulan ang naranasan sa Batangas City sa buong maghapon. Sa Batangas City Old Market, kapansin-pansin ang kakaunting mga mamimili. Para sa ilang mga tindera, posibleng epekto ito ng nararanasang pag-uulan. Ayon sa Pag-asa, ang pag-uulan ay dulot ng hanging habagat at Super Typhoon Egay. Ang expected kasi natin, kung hindi magbago yung track ng Super Typhoon, lumalakas kasi nasa tubig pa siya. Ang track niya, kung hindi magbago, possible siya lumabas ng Huwebes. Magkaganon man, hinahatak pa rin niya yung Southwest Monsoon. Ang ilang mga tindera ng isda, halos ilang araw na raw ramdam ang matumal na bentahan dahil sa nararanasang sama ng panahon. Kakaunti rin daw kasi ang supply ng mga isda dahil hindi pa rin makapaglayag ang ilang mga mangingisda dulot ng bagyo. Medyo mahina-hina po dahil wala nang mamimili, dahil ang iba yung mga tinatamad mga magsiuwi ng bayan. Sana hidat-dat nga kami na madaming mamimili kahit para kami makaubos. Matumal-tumal pero nakakaraos naman po. Di magiging friendly para bumili sila sa atin. Matumal nga po ang bilihan. Bukod pa sa mga tindera ng isda, dumadaing pa rin sa mahal ng bilihin ang ilang mga mamimili. Kung dati raw kasi 2 hanggang 3 kilo ang binibiling isda ni Aling Yolanda at Aling Gemma, ngayon tig 1 kilo na lang sila dahil umano sa mahal ng presyo nito. Maulan, mahirap magdala, isa lang. Tumigil na, makapamili ng ayos. Baka isang araw lang, ilan naman kaming, sana po lagi mayroong kita. Para lagi may pambili lang. Parang medyo nataas din. Halina't mumura na. Para kumuha naman sa budget. Sa ngayon, naglalaro sa 140 to 260 pesos ang kada kilo ng isdang mabibili sa Batangas City Old Market na ayon sa ilang mga tindera ay walang pagtaas o pagbaba kahit na may nararanasang sama ng panahon. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Higit 200 pamilya sa ilang barangay sa Sablayan Occidental, Mindoro inilikas bunsod ng pagbaha. Samantala, malaking bitak sa kalsada na itala sa National Highway sa bayan. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Puspusan ang isinagawang rescue operations kagabi ng mga kawani ng Coast Guard, MDRRMO, PNP at BFP sa iba't ibang barangay sa Sablayan Occidental, Mindoro dahil sa mga naitalang pagbaha sa lugar. Nasa mahigit 200 pamilya na katumbas ng higit 700 individual ang na-rescue ng mga otoridad at nananatili sa mga evacuation center sa bayan ng Sablayan. Epekto ito ng nararanasang pag-uulan dulot ng habagat na pinalalakas ng bagyong Egay.
Sa biglaang pagtaas ng tubig, nilikas po natin yung mga kakabarangay doon dahil sa matinding pagtaas ng tubig, and then may mga na-trap. Gumamit po tayo ng rubber boat para po ma-rescue yung mga tao na na-trap po doon sa pagtaas ng tubig. Sa larawang ito na ipinadala ng PDRRMO substation sa Blayan, makikita na abot leeg ang baha sa Sitio Pandan, Barangay Claudio Salgado ng nasabing bayan. Naging pahirapan umano ang pag-rescue sa mga residente rito dahil sa malakas na agos. May mga inaanod rin daw ng mga malalaking bato mula sa bundok. Patuloy rin ang isinasagawang monitoring ng PDRRMO sa Blayan sa iba pang flood-prone areas sa bayan. Abiso nila sa publiko, Ingat-ingat lang po. Ingat din sa mga epekto ng pagbaha tulad ng mga sakit ng LGU. Sila po muna ang magbibigay po ng mga support, mga food pack para sa mga evacuation. Samantala, nakitaan ng bitak ang kalahating bahagi ng National Highway sa Barangay Burgos sa Blayan Occidental, Mindoro. Ayon sa PDRRMO sa Blayan Substation, dati nang may bitak ang bahaging ito ng kalsada pero maaaring mas pinala ng pag-uulan at lumambot ang lupa sa ilalim nito. Nagkaroon na rin daw ng assessment ang DPWH sa nasabing lugar para sa isasagawang rehabilitasyon. Sa ngayon ay kalahati lang ng National Highway ang passable pero pagtitiyak ng PDRRMO na nakabantay sila sa lugar para matiyak ang kaligtasan ng mga dumadaang motorista. Nalubog din sa baha ang ilang mga palayan sa mga barangay ng Adela at Magsikap sa bayan ng Rizal, Occidental, Mindoro. Bunsod ito ng nararanasang pag-uulan sa lugar. Tulong-tulong din ang mga kawani ng MDRRMO, PNP, BFP at mga opisyal ng barangay sa pagsasagawa ng rescue operation at evacuation sa mga residenteng nakatira sa mga binahang barangay sa bayan. Kanina nagpatupad na ng forced evacuation ang Rizal LGU sa Barangay Manoot dahil sa patuloy na pagtaas ng antas ng baha. We would like to remind them, makaisa tayo sa mga instructions ng ating government. Ang lahat naman ng ito ay para din sa kanilang kapakanan at para sa kanilang kaligtasan. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Malalakas na hangin at buhos ng ulan naranasan sa Lipa City, Batangas. 2 sitio sa 2 barangay sa lungsod tinututukan ng otoridad dahil sa posibleng landslide. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Gabi pa lang sa Batangas City, marami ng tubig ulan ang ibinabagsak ng bagyong si Egay hanggang mag-umaga na natiling makulimlim ang kalangitan. Pagsapit ng tanghali sa Lipa City, mas malakas na buhos ng ulan ang naramdaman. Sinabayan pa yan ng malakas na ihip ng hangin na natiling maulap ang papawirin. Binabantayan ng Barangay Duhata ng Sitio Malabong na isa sa highly susceptible sa landslide. Bagamat wala pang naitatalang pagguho, alam na raw ni Diana ang gagawin. Kinakabahan din, dahil baka makaguho ang lupa. Naghahanda na lang kami ng pwedeng lumisan o yung umalis. Sila ipinalalahan ng maghanda na. Yung kanilang go bag, ihanda na nila. At ang mga tao ay lahat ay kailangang alerto. Ayon sa Pag-asa, northwestward ang pagkilos ni Super Typhoon Egay. Maggagayon man hanggang sa Huwebes pa posibleng maranasan ang pabugso-bugsong ulan sa Batangas. Yung location ni Egay, very favorable para makahatak siya ng southwest monsoon. So yung pag-ulan na dyan sa Batangas is combined na effect na rin siya ni Egay, yung outer rain bands niya, tsaka yung southwest monsoon. Wala pa rin daw napapaulat sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO Batangas ng mga pinsala dulot ng bagyong si Egay. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ilang magsasaka at karpintero sa Infanta Quezon sinamantala ang maliwalas na panahon para kumita. Samantala, mga stranded na pasahero sa Pantalan sa Quezon umabot na sa 200 ayon sa PPA. Para sa detalye, makakasama natin live si Andrew Bernardo. Andrew?
Sa mga oras na ito, manakanakang pag-ulan at malakas na hangin yung nararanasan nating panahon dito sa Infanta, Quezon. Pero sabi ng Pag-asa, wala na daw dapat ikabahala yung mga taga Quezon dahil hindi na direktang maaapektuhan ng super bagyong Egay ang buong lalawigan. Makulimlim na panahon ang naranasan sa Infanta, Quezon kung saan nakataas ang signal number 1. Pero ang magsasakang si Omer patuloy sa pag-aararo ng 6 na ektaryang sakahan ng palay. Baka hindi naman tumuloy po di mas maganda yung nakaredy na sila. Tataniman na lang. Ang kasamahang magsasaka na si Mending, dinadasal na huwag ng umulan. Magbabago na naman ang tanim. Panibagong gastos. Kaya sa palaran talagang buhay. Ito rin ang dasal ng karpinterong si Ruben na tuloy sa paggawa ng bahay. Pagka yung malakas na siyempre sir, titigil na kami. Uwi na kami sa amin. Wala kita. Sabi ng Pag-asa, hindi na gaanong maaapektuhan ni Super Typhoon Egay ang Quezon. Yung track niya is nagbago kaya po ito is po sa mga forecast track po natin is posible na po itong dumaan po sa may northern portion ng Northern Luzon, particular dito po sa yung Babuyan Group of Islands pati Batanes. Pero ang residenteng si Susan, hindi magpapakakampante. Handa daw siyang lumikas anumang oras, lalo't di sigurado sa kanyang bahay. Yan po'y sira-sira na po'y pag lumakas po ang bagyo, nagigiba po yan po'y sira na. Naka-alerto rin ang mga residenteng naninirahan sa tabing dagat, gaya ng mangingisdang si Mang Dominador na itinali na ang kanyang bangka. Baka masira ang bangka. Ang bangka ay milyon. Pero pag mahangin yun, yung hangin, pag masyadong malakas, minsan nakakasira ng bahay. Ganun. Bukod sa mahigit 200 pasahero na stranded sa mga pantalan ng Quezon, walang kanselasyon ng klase at pasok sa lalawigan. Wala din namanong inilikas ng mga residente, kahit pa sa Pulilio Group of Islands. Magkagayunman, lagi pong naka-alerto 24 oras yung ating PDRMO, yung ating PSWDO. At kami po sa Quezon Provincial Information Office ay patuloy na nakikipag-ugnayan dun sa mga PIO ng bawat bayan. Base sa tala ng Office of the Civil Defense Calabarzon, sa buong rehiyon, umabot sa 171 pamilya ang inilikas sa mga evacuation center dahil sa habagat na pinalakas ni Bagyong Egay. 155 pamilya ang nananatili sa mga evacuation centers. Patuloy na nakaantabay ang OCD sa anumang panganib na maaaring idulot ng super bagyo. Sa tala ng Office of the Civil Defense Calabarzon, nakapagtala sila ng pagguho ng lupa sa bayan ng Taytay dyan sa Rizal at isang landslide naman sa Tagaytay City, Cavite. Pero sa kabila daw nito, wala naman daw silang naitalang nasirang bahay at nawalang buhay dito sa Calabarzon dahil kay Bagyong Egay. Yan muna ang latest mula rito sa Quezon. Balik sa'yo, Ace. Maraming salamat, Andrew Bernardo. Mga Batanggenyo, hati ang reaksyon sa ikalawang SONA ni PBBM. Publiko nagbigay ng magkakaibang grado sa SONA ng Pangulo. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Sa loob ng mahigit 1 oras ng ikalawang SONA ni President Ferdinand Marcos Jr., hinimay niya ang mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na 1 taon at magagawa pa sa nalalabing mga taon. Pinasadahan ng suliranin na kinaharap ng bansa kabilang ang pagmahal ng bilihin. Naglunsad naman aniya ang administrasyon ng mga polisiya at estratehiya para rito. Bida rin sa ulat sa taong bayan ang seguridad ng supply ng tubig at kuryente. Bilang na rin aniya ang araw ng mga hoarder at smuggler ng agricultural products. Tinalakay ang tungkol sa pagbuo pa ng mga infrastruktura, pabahay, gayon din ang pagtugon sa magiging epekto ng El Nino. Ang paglalahad na yan, tinutukan ng maraming Batanggenyo. Iba-iba ang timbang at grado nila sa ulat ng Pangulo. Nakukulangan ang tricycle driver na si Roberto sa mga programa ng Pangulo. Ang grado niya rito, 75. Ay di kulang pa yung ginagawa niya sa bansa. Natuwa naman ang street vendor na si Vicenta nang banggitin ng mga plano para sa mga OFW. Lalo't may anak daw siya na nagtatrabaho sa ibang bansa. Siguro mga 85. Dahil meron akong nakikita namang pagbabago. Marami pa raw dapat trabahuhin si PBBM sa kanyang termino. May sinabi siya, bumaba. Saan bumaba yung ano? Sabihin mo nga sa akin, pupunta tayo, bibili tayo. Wala, hindi naniniwalang may bumaba. Wala akong tumaas pa nga eh. Sa mata ng isang political science professor, mahalaga ang ikalawang SONA ni PBBM. Dito na raw kasi natitimbang ang mga naipangako niya noong panahon ng pangangampanya. Yung unang SONA kasi ano yan hindi pa natin ma-measure talaga yung success ng Pangulo kasi sabi nga,
hindi pa umiinit ang upuan niya. Based on his plans, maganda ang mga plano niya. Siguro nga lamang, later on, tingnan natin after nitong pangalawang SONA kung paano natin marirealize naman itong mga pinaplano na ngayon ng Pangulo. Mahaba-haba pa raw ang tatakbuhin para sa paglalatag ng programa at pagsasagawa ng mga naipangako na ang taong bayan. Babantayan daw kung talagang maisasakatuparan pa ang binitawang plano ng Pangulo sa bansa. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. 32 anyos na lalaki sugatan matapos pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa Ibaan, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Duguan at nakahandusay sa loob ng kanyang tindahan ng madatna ng mga otoridad ang 32 anyos na si Ronel Valladolid sa barangay Salaban 1, Ibaan, Batangas. Sa investigasyon ng pulisya, hapon ng Biyernes ng pagbabarili ng biktima ng mga hindi pa nakikilalang suspect. Nagpanggap po na bumibili yung ating suspect and accordingly, naglakad po papuntang sari-sari store and then binaril niya po ating biktima. Ang mga suspect kaagad umanong tumakas sakay ng isang motorsiklo patungong San Jose, Batangas. Sa ngayon, inaalam pa ng pulisya ang posibleng motibo sa pamamaril. Bali po may nakaabang po sa kanya na driver. Dalawa po ang ating suspects na hinahanap, ma'am. Hanggang ngayon po tinatrack pa rin po namin yung suspect po. Kasalukuyan pang nagpapagaling ang biktima sa isang ospital. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa biktima para sa kanyang pahayag. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. SIM card registration hanggang ngayong araw na lang, July 25, ayon sa NTC 4A. 5-day grace period inilaan para ma-reactivate ang mga na-deactivate na SIM card ayon sa NTC. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Dumating na ang huling araw para makapagrehistro ang mga unregistered SIM subscribers ng kanilang mga numero. Ayon sa National Telecommunications Commission o NTC 4A, pasensyahan na lang dahil pagpatak ng 12:01 ng hating gabi ng July 26, deactivated na ang mga SIM na hindi inirehistro. Hindi mo na magagamit So ikaw na mismo, ang sarili mo, hindi na ako makasend, hindi na ako makakall. Hindi na ako makareceive ng information. Ihahabol na mairehistro ng jeepney driver na si Peter ang SIM niya. Hindi niya raw alam na deadline na ngayong araw. Pagka hindi na marehistro mamaya, bibili na akong bagong SIM para marehistro. Mamaya ko pag-uwi ko. Para sa NTC, hindi sila nagkulang sa mga hakbang para mapataas ang bilang ng mga registered SIM. As of July 23, 2023, 105,260,000 na ang registered SIM sa bansa o 62.65% ng 168 million total SIM subscribers. Pero kung ma-deactivate man daw ang numero, may 5 araw na grace period para i-reactivate ito. Nakapaloob daw ito sa Implementing Rules and Regulations ng SIM Registration Act. So, you need to register it until July 31. Yun na lang yung binibigay ng batas. Hindi extension technically lang dahil doon sa mga existing SIM mo. Sa mga hindi pa nagpa-register. Kung papalya pa rin ma-reactivate ang SIM, lahat ng digital applications at e-wallet na nakalink sa numero ay hindi na raw magagamit. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, July 26, 8 oras na kawalan ng supply ng kuryente ang mararanasan sa lungsod ng Lipa, Batangas simula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at sa bayan ng Cuenca simula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ito ng paglilinis ng mga linya at paglilipat ng mga poste. Kalinsabay ang paglalagay ng 25 kVA transformer at pagpapalit ng mga nabubulok na poste. Dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ipinatupad ngayong araw, July 25.
Mga motorista at ilang negosyante dismayado sa panibagong taas presyo sa langis. Ang detalye sa report ni Andrew Bernardo. 5 taon ng van driver sa rutang Infanta, Lucena City sa Quezon, ang 43 anyos na si Jay. Sa kada biyahe, araw-araw niyang kalbaryo ang matumal na dating ng mga pasahero. May mga araw din daw na hindi na nakakabiyahe dahil wala talagang pasahero. Ang resulta, Wala kang pang gastos pag-araw-araw. lalo pang sumakit ang ulo ni Jay dahil sa isa na namang oil price hike na ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ngayong araw. Nasa 1 pesos at 35 centavos ito sa kada litro ng gasolina, 45 centavos sa diesel, habang 35 centavos naman sa kerosene. Talagang epekto yung malaki sa amin, mga biyahero. Ano gagawin niyo yan, sir? Wala, tiyaga. Nauna nang sinabi ng Oil Management Bureau ng Department of Energy na ilan sa mga dahilan ng oil price hike ay ang pagtaas ng demand ng langis sa China, paghihina ng demand nito sa US, at production cut sa langis ng Saudi Arabia. Hindi ganon ang sipa ng demand sa gasoline. Naggulat nga sila dahil dapat pataas din ang gasoline requirement ng United States dahil summer season sa kanila. Bukod naman sa mga motorista, aminado ang ilang negosyante sa Quezon na malaki ang epekto sa kanilang negosyo ng taas presyo sa langis. Eh, syempre po, pagka tumataas yung presyo ng gasolina, ay nagdadagdag din ang presyo sa mga paninda. Kagaya niyan, halimbawa, ang kuha namin sa una ay mababa, yung pangalawang kuha ay mataas na, eh di magdadagdag din kami. Yes, malaki ang epekto. Sobrang taas dahil sa transport din. Diskarte na lang, sabay na lang. Tinataas na lang namin ng konti lang. Kailangan sumabay ka rin sa ng tao na kailangan maibigay mo rin sa kanila yung kanilang sapat na pangangailangan kung ano lang yung budget. Hindi pa tiyak ng DOE kung magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Payo nila sa mga consumer. Suportahan po natin talaga yung presyo ng mga gasolinahan na nagbibigay ng mga discounts, ng mga promos, para kahit paano ma-instant po yung bigat ng nasabing taas. Kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo. Balitang Southern Tagalog. Makulay at masayang selebrasyon ng 54th Foundation Day ng Batangas City idinaan sa street dancing at parada ng mga karosa. Tunghayan yan sa report ni Paul Hernandez. Naglalakihang mga float, dumadagundong at malakas na tugtugan, hataw na pagsayaw at magagarbong costume sa street dancing. Sa ganyang paraan ipinagdiwang ng mga taga Batangas City ang 54th Foundation Day ng lungsod kung saan bida ang mayamang kultura, tradisyon, produkto at komersyo. Highlight sa selebrasyon ng tradisyonal na sayaw ng subli na hango sa dalawang salita na subsob at bali. Dala pa ng ilang kalahok ang imahe ng Santo Niño bilang pasasalamat sa masaganang pamumuhay. Sa Batangas City Sports Coliseum, nagharap-harap ang mahuhusay na street dancers. Itinampok rito ang pamumuhay ng mga Batanggenyo mula sa pagiging agrikultural na bayan hanggang sa pagiging progresibong lungsod. Saya ang hatid nito sa mga manonood na nasaksihan muli ang nakagawi ang selebrasyon na hindi nasilayan ng ilang taon dahil sa pandemya. At sa kauna-unahang pagkakataon, sama-sama ang mga Batanggenyo sa isang masayang street party sa downtown. Umaasang LGU na hudyat na ito ng patuloy pang pagsigla ng turismo sa lungsod matapos ang kabi-kabilang lockdown at restriksyon itong mga nagdaang taon. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, isa na ngang super typhoon ang bagyong Egay na patuloy na nagbabanta sa extreme northern Luzon. At dito sa Calabarzon, nararanasan natin ang mga pag-ulang dala ng habagat na pinalalakas ng bagyong Egay. Kaya doble ingat po tayo mga kapuso at sakali pong kailangan ninyo lumikas, huwag kalimutan po makipag-ugnayan sa inyong LGU at tumutok lang sa GMA Integrated News para sa pinakahuling weather update tungkol sa Super Typhoon Egay. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.